What's up guys? Welcome back to our channel. Itatakal natin yung reason bakit hindi ko muna dinidismantle yung mga ancient items na nakukuha natin sa Chaos Reap. Pero bago tayo mag-start guys, don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel para updated kayo sa mga bago nating upload. So without further ado, let's jump into the video. So una guys, why I save my ancient items. First reason guys is para makarami tayo ng emblem enhancement stone, no? So paano nga ba tayo makakarami sa pag-iipon ng ancient items? Sa Chaos Reap kasi guys, maraming ancient items ang nadadrop, no? Kaya nga tinuro ko sa inyo yung pag-uncheck nung auto dismantle nung last video natin para maipon muna natin sila, no? Iniipon ko sila at itinatabi sa personal storage o kaya sa kabilang karakter ko, tapos saka ko sila i-upgrade, no guys? Ina-upgrade ko sila during the Dark Clip. Bakit nga ba during the Dark Clip ko sila ina-upgrade? Para makatipid sa Cron, no? So paano nga ba tayo makakatipid sa Cron? Maybe guys, alam nyo na during the Dark Clip palaging may enhancement discount. So malamang guys, yung iba dyan alam na yung enhancement discount during the Dark Clip. So in that way guys, makakatipid tayo ng Cron, no? Pag mag-upgrade tayo ng ancient items para sa ating emblem. So during the Dark Clip, dyan ko ina-upgrade yung ating ancient items, no? Para sulit na sulit talaga yung Cron at para makaipon tayo ng maraming emblem enhancement stone for our emblem, no? Para ma-upgrade natin ng mas mataas yung emblem natin. At makikita nyo dito guys yung sinasabi ko na during the Dark Clip, Shadow Leap Season 7 is kakatapos lang noong July 26, no? As in kaninang madaling araw lang siya natapos, no? Sunday ng 4 AM lagi yan natatapos, no? Yung Dark Clip. At dito sa baba kung makikita nyo, enhancement cost discount event during and every Dark Clip yan, no? May 30% discount tayo palagi, no? And magtatapos palagi yan ng at least a week, no guys? So during this time, dapat nakapag-upgrade na kayo ng mga ancient items nyo na naipon, no? Para makatipid kayo sa crons, no guys? And then for example guys, kung dati kung mag-upgrade kayo is 40M per weapon, no? Ngayon is 28M na lang, no? As you can see here, this Starlight Regalia, no guys? For more example guys, ayan, 87k na lang, no? So kaya ko in-advise to sa inyo para makatipid kayo sa Cron, no? Kasi during regular season lang ng Rohan is napakataas ng upgrading, no? Or enhancement. Speaking of enhancement guys, point number 3 tayo. Ano nga bang upgrade yung ginagawa ko or hanggang anong upgrade yung ginagawa ko? Ngayon guys, ito yung additional tip ko sa inyo every time na mag-upgrade ako ng ancient items, hanggang plus 15 lang, no? So may reason behind that, no guys. Bakit plus 15 lang itong ginagawa ko sa mga ancient items? Hindi ko siya ina-upgrade ng max hanggang plus 20, no? So bakit? Anong reason? Kasi habang tumataas yung level is bumababa yung upgrading chance. Kung titignan nyo mula sa plus 14, for example, let's make an example guys. As we can see here, yung sinasabi ko kanina, magmula sa 14 and 15 is 45% chance. Compare mo kanina, no, plus 14 to 15, medyo okay pa yung 45%. Pero tignan mo naman tong plus 15, papuntang plus 16 is 41% na lang. So hindi siya masyadong sulit, no, kung i-upgrade mo pa yan. So bakit nga ba hanggang plus 15 lang itong upgrade natin? One of the reason is para makatipid din tayo sa Cron, no guys. Medyo decent pa kasi yung success rate ng plus 14 papuntang plus 15, no guys. Compare sa plus 15 papuntang plus 16 is 41%. Sobrang baba na ng chance, no? At since i-dismantle mo lang din naman yung mga item na to, hindi na sulit sa Cron, no, kung i-upgrade mo pa ng plus 16 pataas, no, kasi medyo mababa na yung success rate nga, no. Yan yung technique na ginagawa namin ng grupo ko para makatipid din sa Cron, no guys. Pero depende rin sa inyo yan guys, kasi kung talaga swerte kayo mag-upgrade, why not, no? Pero yan lang yung payo ko sa inyo, hanggang plus 15 lang, no. Hindi naman kalayuan yung makukuha mong emblem enhancement stone compare dun sa plus 20, no. Hindi naman siya malayo masyado. At the same time, makakatipid ka pa sa Cron, no guys. Marami kang ma-upgrade. Sunod naman na tip guys is mostly para sa mga newbies, lalo na sa mga low level or low combat power. Kung hindi nyo pa kaya yung stage 5 ng Chaos Reap pataas,
wag nyo muna tong gagamitin, no guys, yung fragment na nakukuha nyo. Kung nagre-request na kayo sa Armenes, wag nyo muna itong gamitin, no? Bagkus ipunin nyo muna, guys. So, ang payo ko lang, gamitin nyo lang ito, yung Chaos Fragments, kapag kaya nyo na yung Stage 5, no? Stage 5 pataas. Kasi napakaraming loot dito, no guys? Hindi lang ancient materials, hindi lang weapon, hindi lang damit, hindi lang accessories. Makakakuha ka rin dito ng mga brilliant, no? Brilliant stones, upgrading, combination stones, asses. And yung pinaka mahalaga sa lahat, itong ancient skill book fragment, no guys? Napakaraming fragment dito. Mostly na mga elite bosses dito sa 5 or 6 stage ng Chaos Trip is nagbibigay siya ng 2 pieces each, no? Kadalasan yan, no guys? Ganyan katindi or kasagana dito sa stage 5 to 6 pataas na Chaos Trip. So as much as possible, magpalakas lang muna kayo at ipunin nyo muna tong Rip Chaos trial fragment nyo, no guys? Sa mga hindi pa kaya yung 5 to 6. Pinaka-advice ko sa inyo, at least mga 280k yata na CP nung nag-start ako mag 5 or 6 280 something CP ako, no, gamit itong DE ko. And about naman sa Chaos Trip Dungeon technique, may nakaraang video na tayo, panoorin nyo na lang ulit yon, balikan nyo yung video ko, nandun na lahat yung mga technique na ginagawa ko sa Chaos Trip, no guys. So napakasimple lang, ganyan lang yung ginagawa ko, guys. Kung makikita nyo dito sa emblem natin, these are pretty decent level, no guys. So you can see here the destruction and protection emblem yung pinokus ko, no guys. So speaking of emblem, prioritize nyong i-upgrade itong destruction and protection emblem, no guys. So bakit? So let's check ano nga ba tong binibigay ng destruction emblem. As we can see here, ito yung parang attack emblem ng character, no guys. As we can see here, destruction. Kung makikita nyo, common monster 700 plus 780 na tayo, no guys. Boss monster 780 na rin. And next level, pag na-upgrade natin to, is magiging 690 na yung PvP natin, no guys. Itong sa dulo, skill power 5% na tayo, no guys. So basically, ito yung parang emblem ng atake, no, or offensive emblem, no guys. And at the same time, itong protection emblem, check natin. Ito yung parang defensive type ng emblem, no guys. As we can see here, max HP 9.5, no. So, napakalaking HP niyan, no guys, kung na-upgrade nyo ng at least grade 4 to 7, no. Common monster depth 780 din ng Boss monster depth. PvP depth is 600 na tayo, no? Napaka-solid na yan. Pwede na kayo makipagsabayan, lalo na sa PvP or the Dark Clip, no guys. Kung ganyan yung mga stat nyo, pwede ka na dyan. And skill power reduce. So basically, ito yung defensive talaga. Defensive emblem ng isang character dito sa Rohan 2. And the rest is hindi ko masyadong in-upgrade. Pinipitik-pitikan ko lang. Pero I guess the next emblem na i-upgrade natin is tong Sigil of Challenge, no. Why? Kasi kailangan ko ngayon yung XP, no. As we can see here, increase XP acquisition natin is 10% pa lang, no. So naghahabol ako dito sa 120 items, no guys, para masuot na natin. Ayan guys, kung makikita nyo dito, naka-ready na yung 120 materials natin. Kaya need ko talagang magpa-level ngayon, no guys. So sa mga binuboost ko, pasensya na muna kayo, no, kung bihira ako kayo mag-boost ngayon. Kasi nga naghahabol ako ng level, no, para mas malakas yung kill natin at para mas malakas yung XP na makuha nyo, no. So you can see here, may 120 na ako. Full set na to eh. Ito yung Starlight Regalia ko. Helmet. Kulang pa ako ng pang-enchant kaya hindi ko pa masuot and need ko pa magpa-level, no. Ito yung damit ko. Hindi pa siya legendary. Pants, legendary na. So, kailangan ko talaga yung level dito, no guys. So, bali, accessories na lang talaga kulang, no. Pero may mga accent ako na naka-ready dito, no. Dalawa na, as you can see here. The Bygor necklace. I-legendary ko na lang. And this one, this earring. Bygor earring, no. So, almost kompleto na tayo sa 120, no. Kaya, need ko talaga ngayon ng XP, no. So, probably ito yung i-upgrade ko itong Sigil of Challenge. Since may XP acquisition siya, no. So, depende pa rin yan, guys. Pero, priority nyo yung dalawang to. Ito yung parang attack and defense ng emblem, no guys. Priority this to destruction emblem and protection. And secondary is the sigil, no. Kung nag-aabol kayo ng XP, ito yung i-upgrade nyo. And then less priority itong dalawa, no, kasi hindi sila masyadong gamitin, lalo na tong PvP crit resistance, hindi masyado. Damage reduction, hindi rin masyado, no. Pero kung mahilig ka sa PvP
PvP guys, hindi ka masyadong nagpapa-level, pwede mong i-prioritize after nung destruction and protection, pwede mong i-prioritize sa itong Sigil of Domi, no? Kasi almost lahat ng PvP stats is nandito, no guys. Yan, your choice. Depende yan sa inyo guys. Kung hindi ka nag-aabol sa level, pwede mong i-upgrade to pang PvP, no? And then, kung nag-aabol ka ng level, itong Sigil of Challenge. And then, ito yung pinaka last priority ko, itong Blessing Emblem, no? Kasi hindi siya masyadong gamitin. HP Potion Recovery, hindi masyadong ginagamit yan. So, less priority siya, no? Pero, pinapa-level ko pa rin siya, no? Kahit pa paano. Para hindi siya maiwan, no guys? And that's it guys for today's video. Sana marami kayong natutunan na hacks and tips and tricks sa video na to. And don't forget to comment down below kung may mga questions kayo. And kung nagustuhan nyo itong video, don't forget to subscribe para maging updated din kayo, no guys? Para sa ibang tips and tricks pa. And again, this is Nel guys. See you on my next video.